Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39578. Ang model po nito mga kabay, DW566K. Old model po ito mga kabay. Wala na po itong piyesa. So sabi naman ng customer, bigla lang daw huminto. Hindi naman daw umusok. So titesting natin mga kabay. Ayan. Kung mapapansin nyo, bago pa. Ibig sabihin, maingat yung may-ari nito. So, wala po siyang power mga kabay. Ayan. Kahit galaw-galawin natin yung cord, wala. Oh. Naka-on yan mga kabay. So, titingnan natin mga kabay kung anong dahilan. So, bubuksan natin mga kabay dito sa kanyang handle. Ayan. So, andito po yung wiring niya mga kabay. Siyempre unahin natin yung kanyang cord. Ayan. Wala mga kabay. Para makita. Para kitang kita. Ayan. So ito yung cord niya mga kabay. Ayan. Yung dalawang yan. Ito yung supply ng kuryente. Ayan. Pag sinaksak nyo dito dadaan. So iti-tester natin yan mga kabay. Tingnan naman natin yung tester kung buo. Ayan. Gumagalaw. So, unahin natin dito. Ayan, kahit alin dyan. Sa blue, ayan, meron. Lipat tayo dito sa brown. Ayan, meron din mga kabay. So, buo po yung cord natin. Walang problema. Yung switch mga kabay, ayan. So, iti-tester nyo lang mga kabay yung on-off nito. So, ito lang yun mga kabay, oh. Ayan. Itong wire na to na maliit. Hindi gaano makita. Ayan. Yung maliit na wire, tsaka dito sa blue. Yun po yung on-off niya. Okay lang. Reverse. Ayan mga kabay, gumagana. Ayan. Ayan, pero mahina. Bakit hindi sagad? Forward natin. Ayan o. Meron siya mga kabay. Ayan. Pero dapat sasagad yan mga kabay. Hindi ko lang alam kung bakit. Baka maring may connection yan dito sa kanyang module. Ayan. Kasi meron eh. So ang sunod natin i-testing mga kabay, yung kanyang field coil. Ayan. So dapat rekta muna tayo. Ayan. So ito yung nanggagaling sa module niya mga kabay. May electronic kasi ito sa ibabaw. Ito yon. Tsaka yung blue. Ayan ito. So dapat pag nirekta natin to, ito, tsaka itong blue sa kaliwa niya, ito, dapat tutunog yan kung merong contact. Ayan, tester natin mga kabay. So ayan mga kabay, wala. Kahit sa carbon wala. Ayun, sa kabila meron. So ibig sabihin yung isang linya nito mga kabay, putol. Ito, itong linya na to putol. Ayan o. Wala siya. Yan. So dito sa isang linya dito sa blue meron, ayan oh. Pag dinidiin ko siya sa carbon, nagkakaroon siya. So ibig sabihin mga kabay, putol. Putol po yung field coil nito. So kailangan natin buksan yan mga kabay. So pagbukas niyan, ganito lang. Angat nyo muna yung carbon brass. Ayan. 2 piraso po yan. Ayan. Tapos tanggalin nyo yung brush holder. Ayan. Pagkatapos angat nyo. Oops. Para hindi kayo malito mga kabay, huwag nyo lang kalasin yung mga wire. Hayaan nyo silang nakaganyan. Mas madaling magkabit mga kabay pag ayan, ganyan. Hayaan mo lang siyang nakaganyan yung brush holder. Huwag nyo lang bunutin yung mga wire. Ayan. Tapos susungkitin niyo itong lock na to. Yan. Lock po yan sa armature para hindi siya lalabas. Yan. Pagkatapos yan mga kabay, tatanggalin natin dito. Ayan. May 4 na screw to mga kabay. Bago nyo mabunot yung kanyang ito muna mga kabay, hindi mo mabunot yung armature mga kabay hanggat di mo ito tinanggal yung screw na yan. So tatanggalin din natin yan. So
So ayan, umiikot lang. Kailangan natin ng pang-kontra. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw. So pwede na natin itong bunutin yung armature. Ayan. So matigas talaga. Dapat kasabay na siya dito sa bumunot. So medyo matigas. Konting TS lang. So kailangan natin pukpukin ito mga kabay. Ayan. Yun. So natanggal na natin yung armature mga kabay. Ayan. So yung armature niya, ayan, okay pa naman. Oops. Parang may itim ah. Ay hindi. So para mahugot natin yung field coil, ayan. Ito po yung field coil niya. Ayan. So yan po yung hugutin natin. Ayan. So meron po yung screw dito. Dalawa. Ayan, maliliit. Ayan. So ayan, natanggal na natin yung field coil. So titisterin natin siya ulit. So ayan mga kabay, titisterin natin ulit yung field coil. Ayan. So ito yung may kontak kanina mga kabay. Ayan, mapapansin nyo. Ayan. Yan, buo ito. Ito yung may kontak kanina. So ito naman kabila, ito yung walang kontak. Ayan. So putol ito mga kabay. Ayan, nagkakaroon siya pag ginaganon, pero pag itagilid mo, wala na. Pag iganon mo ng tester, meron. Dito wala. So ibig sabihin putol po yan mga kabay. Ayun oh. Oh. Yan, yan po yung problema niya. Ayan. Itong wire na to. Yan, yan. Ito mga kabay. Yan po yung putol. Yan. So yan yung ihinang natin mga kabay. Hihinangin natin yan. So yan mga kabay, bago nyo hinangin, kailangan nyo munang kaskasin yung wire. Ayan, tanggalin yung pinaka barnes. Ayan. Tapos lilinisan natin yung kanyang terminal. Ayan. Wala kasi ako nung pangdikit mga kabay. Ano bang tawag nun? Yung isasawsaw mo lang yung soldering iron mo doon sa parang cream, ano bang tawag nun? Comment nyo nga dun dyan mga kabay kung anong tawag nun. Yung para siyang grasa na dilaw. Tapos kapag hihinang mo siya, bababad mo lang doon, dikit na yung kaagad. So ito mga kabay, hindi. So kailangan mo nating kiskisin. Ayan. So ayan mga kabay, bago natin siya hinangin, lalagyan ko siya na piece paper. Ayan. So dito ko po yung lalagay sa may field coil dahil medyo maluwag po ito. Kahit meron na siyang screw, maluwag pa rin. So kailangan natin ng sapin. Ayan. So ito po yung ginagawa ko mga kabay kapag laging napuputol yung terminal ng field coil. So maari kasing maluwag yung housing kaya siya napuputol yung terminal. Ayan. So kung hindi naman, baka yung terminal ay napuputol yung terminal, napuputol yung wire. Hindi naman napuputol pala ang terminal mga kabay. Sorry. Yung terminal pala nalulusaw pag maluwag naman yung, halimbawa ito maluwag. Pag sinuksok mo yun doon sa terminal, magi-spark yan kaya lumuluwag. So ito, kaya napuputol yung wire, maaring maluwag itong field coil niya. Kaya nilalagyan ko siya ng sapin. Ayan. So ayan mga kabay. Sana ba yung ginawa natin? Ayan, ito. So ihinangin na po natin ito. Ayan. So tingnan natin ngayon mga kabay kung meron na siyang kontak. Ayan. So ayan mga kabay, sagad na oh. Kanina hindi siya sagad. Ayan, parehas na yan. So tingnan natin kung may ground. Isa-isahin natin. Lagyan mo lang sa
tigi isang terminal. Ayan, wala po siyang ground. Ayan. Pag may ground yan mga kabay, dapat papalo yung tester. So wala po siya. Dito wala rin. Dito wala rin. Pag dito meron, syempre yun yung magkakadugtong. Ayan, meron na. So titesting natin mga kabay, kakabit natin. So ayan mga kabay, kakabit na natin yung field coil nya. Yan, gamit kayo ng rubber mallet. Sana ba yung aking rubber mallet? So ayan mga kabay, tapos paluin nyo lang dito. Ayan. Para sumagad siya. Umali yung lagay natin mga kabay. Baliktad pala mga kabay. Kaya pala ay lumapat. Ganun pala mga kabay, oh. Ayan. Hindi talaga tayo perfecto. Ayan, ganun pala mga kabay. Mali yung forma ng field coil. Pero kailangan nyo pa rin ng rubber mallet para pumasok. So ayan mga kabay, pasok na yung field coil. Ayan. So lalagay natin yung kanyang baffle. Ayan. Tapos yung kanyang armature. Ayan. At huwag kalimutan ibalik yung screw mga kabay. Ito. Dito yan sa ibabaw. Yan. Tapos yung kanyang front housing. Yun lang. Wala yung panghigpit. Yan. Tapos yung lock mga kabay. Yung lock ng kanyang armature. Ayan. Susuksok nyo lang yan mga kabay. Yan. So kailangan, ayan, hindi na siya mabunot. Excuse me po. Puso po ubo ngayon mga kabay. So ikakabit lang natin yung brush holder. Ayan. Siguraduhin nyo lang na shoot yung terminal mga kabay, ha. Hindi siya nakalihis. Ayan. Kasi pag hindi siya nakashoot, yan sigurado hindi yan gagana. Kailangan sakto. Sakto. Yun. Tapos screw. Kabilaan yan mga kabay. Sana yung screw, nawawala na. Ayun. Ayun. So ang kasunod mga kabay, yung kanyang carbon brush. Balik natin yung carbon. Ayan, angat nyo lang yung spring. Katulad din siya ng grinder. Kabilaan din. Ayan. Tapos pwesto natin yung kanyang switch at yung kanyang cord. Ayan. Tapos testing natin. So ayan mga kabay, testing natin bago natin isara kung gagana siya. Reverse, forward. So, yun lang po yung dahilan mga kabay kung bakit wala siyang power. Yung field coil niya ay na putol. So, ititesting na lang natin to mga kabay. Kailangan nating isara. Ayusin natin yung wiring para hindi maipit. Dahil pag maipit ay masakit. So, yan mga kabay. Lalagay na natin yung takip. Uy, bakit sumasabit? Mukhang may problema. So yan mga kabay, nailagay na natin yung takip. So syempre, hihigpitan na natin. Dito rin. Yan.
So ayan mga kabay, kailangan nating i-testing yung hammer nya tsaka chipping kung malakas pa ba. Ayan. Kailangan nating i-testing. So ayan mga kabay, nakalagay po siya sa drill. Testing natin. Hammer pala yan mga kabay. Gitna pala. Ayan, nalito na ako kasi yung bagong modelo kasi drill yung sa taas eh. Ang drill niya pala mga kabay, ito, yan. Papunta dito sa handle niya, paatras. Ito yung drill. Ayan. Yan po yung walang pumapalo. Ang hammer naman ito, gitna. Ayan. Nakataas. Tapos ang chipping niya mga kabay, padiretso sa spindle. Ayan. Nakadiretso sa spindle. So ito yung chipping niya mga kabay. So okay pa po yung kanyang chipping mga kabay. Hammer niya okay din. Ayan. Tapos yung drill. Okay din. So yan lang po yung sira mga kabay. Dito sa DW566 na rotary hammer ng DeWalt, old model po ito, wala na pong pyesa ito. Kaya kung sakaling masira yung armature, connecting rod, lahat, ang meron na lang natira nito mga kabay yung carbon brass, meron pa. Tsaka yung switch wala na rin. Yan. So wiring lang po yung sira nito mga kabay. So labor lang po yung babayaran ng customer. So maraming salamat mga kabay. Sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye bye.